Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka at anyayahang mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay makikiramay, kikirot at aasa kasama ng kwentong ito. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay laging may amoy ng bagong saing na kanin, basang luta at kahoy na bagong lagari, doon lumaki si Salve di Malanta. Hindi siya ipinanganak na mayaman, hindi rin pinalad na magkaroon ng marangyang buhay, pero mula pagkabata ay tangan na niya ang isang bagay na wala sa maraming tao, ang marangal na kalooban. Ang ama niyang si Tomas di Malanta ay kilala sa baryo bilang tahimik na karpintero. Hindi madaldal ang lalaki, ngunit bawat piraso ng mesa, bangko o aparador na ginagawa nito ay parang may kasamang dangal. Ang kahoy, anak, kapag inukitan mo ng may galit, pangit ang labas. Pero kapag hinawakan mo ng maayos, gumaganda kahit luma. Madalas sabihin ni Tomas kay Salve habang magkatabi silang naglilinis ng mga pinagtabasang tabla sa hapon. Bata pa lang si Salve ay natuto ng magsinop. Kapag madaling araw, siya ang nauunang gumising upang magsaing at maghanda ng simpleng almusal nilang mag-aama't magkapatid. Ang ina niyang si Pilar ay pumanaw noong 12 anyos pa lamang siya, kaya maaga siyang natutong maging pangalawang haligi ng bahay. Kasama niya sa maliit nilang tahanan ang nakababatang kapatid na si Mirel, isang dalagitang mahiyain ngunit matalino. Kung si Salve ang lakas ng bahay, si Mirel naman ang tahimik na pangarap nito. "Nay, sana talaga ang makakakita sa iyo, ate," minsang sabi ni Mirel habang tinutulungan siyang magsampay ng nilabhang damit sa likod bahay. "Ikaw na halos ang naging nanay natin." Napangiti lang si Salve kahit pagod. "Hindi ako nanay mo, ate mo lang ako. Pero hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan." Hindi madali ang buhay nila. May mga panahong ang tanghalian nila ay tuyo at kamatis lang. May mga panahong si Tomas ay inaabot ng ilang linggo bago mabayaran sa mga ipinapagawa sa kanya. Pero sa kabila niyon, hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si Salve sa mundo. Sa halip ay lalo siyang nagsumikap. Natuto siyang manahi mula sa matandang kapitbahay nilang si Aling Susing, gumawa ng suman at bibingka tuwing pista, at maging tagalinis ng mga bulaklak sa kumbento kapag may kasalan. "Ang sipag mo, iha," sabi ni Aling Susing habang pinapanood siyang tumahi ng isang lumang bestida. "Kung may puhunan ka lang, baka may sarili ka ng patahian balang araw." Ngumiti si Salve at inihugat ang sinulid sa karayom. "Balang araw po, Aling Susing, hindi naman masamang mangarap." Sa baryo, maraming humahanga kay Salve, pero mas marami ring naaawa. Hindi dahil kaawa-awa siya, kundi dahil kitang-kita sa kanya ang talino at bait na tila hindi nababagay sa hirap na nakabalot sa buhay nila. Gayunman, sanay siyang hindi iniinda ang awa ng iba. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang mapanatili ang dignidad ng kanilang pamilya. Maging ang kanilang kapitbahay na si Manggorio, isang tricycle driver na palabiro, ay dala siyang asaring. "Salve, kapag nag-asawa ka dapat mayaman na, para makaahon naman kayong magkakapatid." Napapatawa siya. "Ayoko ng mayaman kung mayabang." "Aba, ayan ang hirap," sabat ni Aling Pina na nagtitinda ng gulay sa tapat nila. "Madalas sa mayaman may kasamang yabang." Ilang taon ang lumipas at lalong gumanda si Salve sa payak na paraan. Hindi yung tipo ng gandang nakisisilaw, kundi yung klase ng mukha na habang tinititigan ay lalo mong nakikitang mabuti ang pagkatao. Maputi ang ngiti, malinis kumilos, banayad magsalita, at higit sa lahat, may tibay sa mga matang hindi agad napapansin ng iba. Dahil marunong siyang manahi, minsan ay kinukuha siya ng ilang may kayang pamilya sa bayan upang mag-ayos ng mga kortina, magretoke ng lumang damit, o tumulong sa paghahanda ng mga handaan. Doon unang unti-unting nagbukas ang pinto ng ibang mundo para sa kanya. Isang mundong malayo sa simpleng kubo nila sa baryo. Isang hapon, pinapunta siya sa lumang ancestral house ng mga Vergara sa bayan upang ayusin ang ilang tela para sa charity luncheon ng pamilya. Hindi siya sanay sa ganoon kalaking bahay.
Pagpasok pa lang niya sa bakuran ay tila nanikip na ang dibdib niya sa laki ng hardin, kinis ng mga sahig, at dami ng taong palit-palit ng utos. "Dito ka lang muna ha," sabi ng katiwalang si Rufina, isang matandang babaeng maamo ang mukha. "Huwag kang kakabahan, ayusin mo lang ang mga punda, table runner sa silid sa kanan." "Opo," mahinhin na sagot ni Salve. Habang tahimik siyang nagtatrabaho sa isang mahabang mesa, biglang may lalaking pumasok sa silid. Matangkad, malinis manamit, at halatang hindi sanay makakita ng babaeng tulad niya sa bahaging iyon ng bahay. Siya si Leandro Vergara, ang unika iho ng kilalang pamilyang may-ari ng lupain at negosyo sa bayan. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Si Salvi ang unang umiwas ng tingin. "Pasensya na," sabi ni Leandro. "Akala ko walang tao rito." "Ayos lang po," sagot ni Salve, tuloy pa in sa pagtupi ng tela. Napansin ni Leandro ang maayos niyang pagkakagawa ng burda. Lumapit ito at hinawakan ng dulo ng isang table runner. "Ikaw ang gumawa nito?" "May inayos lang po ako. Luma na po kasi ang tahi." "Ang galing mo," sabi ng binata, at ang tono nito ay walang halong pangmamaliit. "Mas maayos pa kaysa sa mga pinapadawa ng mama ko sa lungsod." Bahagyang namula si Salve. Hindi siya sanay sa papuri mula sa tulad nito. "Salamat po." Mula noon ay paminsan-minsan na silang nagkakasalubong. Minsan sa bakuran habang naghahatid siya ng tinahe. Minsan sa palengke kung saan bumibili siya ng tela at si Leandro naman may kasamang driver. Minsan sa simbahan kung saan pareho silang tahimik na nakikinig sa pari. Hindi man lantad, unti-unti nabuo ang isang kakaibang pagtingin sa pagitan nila. Hindi agad natiwala si Salve. Alam niyang ang mga tulad ni Leandro ay sanay sa pansamantalang aliw at ayaw niyang maging paksa ng tsismis sa baryo. Pero iba ang binata. Hindi ito mapilit, hindi bastos, at marunong makinig. Isang beses, nadatnan siya ni Leandro sa gilid ng kalsada na may pasan na bayong ng mga tinapay na ibebenta niya. "Ako na ang magbubuhat," alok ng binata. "Wag na po, kaya ko na ito." "Tinitignan kita araw-araw na parang lagi mong kaya ang lahat," sagot ni Leandro na may mahinang ngiti. "Baka naman minsan pwede kang tumanggap ng tulong." Hindi alam ni Salve kung bakit, pero sa simpleng pangungusap na iyon ay parang may lumambot sa loob niya. Hindi dahil mayamang lalaki ang nagsabi, kundi dahil noon lang siya may narinig na ganoong klase ng malasakit na walang halong awa. Unti-unti silang nagkalapit. Sa baryo, unang nakapansin si Mirel. "Ate, si Kuya Leandro na naman ba yung nakatayo sa tapat ng waiting shed kanina?" Napakunot noo si Salve. "Bakit mo natanong?" "Wala lang, ngumiti siya nang nakita ka." "Eh di ngumiti siya," kunwaring matigas niyang sagot, pero hindi niya maitatangging may kakaibang saya sa dibdib niya. Nang malaman ni Tomas ang tungkol sa binata, hindi ito agad tumukol. Sa halip ay tahimik niyang inobserbahan si Leandro. Minsan ay pinapunta niya ang binata sa bahay nila upang magkape. Simple lang ang kanilang hapag. Lumang tasa, pandesal at kape na halos kulay putik sa tapang. Ngunit umupo roon si Leandro na parang walang anumang diferensya sa paligid. "Totoo bang nililigawan mo ang anak ko?" Diretsyong tanong ni Tomas. "Opo," sagot ni Leandro. "At seryoso po ako." Natahimik sandali ang matanda bago sumagot. "Hindi ako tumitingin sa pera, pero tinitignan ko kung paano ka rumespeto. Madaling mahalin ng mahirap habang bago pa. Ang hirap, iyong kaya mo ba siyang panindigan kapag siya na ang dahilan ng paghamak sa iyo ng mundo?" Tahimik si Leandro, ngulit pagkatapos ng ilang sandali ay tumingin ito ng diretsyo kay Tomas. "Kung darating ang araw na iyon, pipiliin ko pa rin si Salve." Sa mga panahon na iyon, hindi pa lubos na iintindi ni Salve kung gaano kabigat ang mga salitang iyon. Dahil sa kabilang paninig ng buhay ni Leandro ay may isang pusong unti-unting nagngingiting. Si Doña Bernarda Vergara, ina ni Leandro, ay matagal nang may planong paikasalang anak sa anak ng kaibigan niya si Yesela de Vera. Sa isip niya,
Ang pag-ibig ay hindi dapat inuuna. Apelyido, yaman at reputasyon ang mahalaga. Kaya nang makarating sa kanya ang balita na madalas nakikita ang anak na kasama ang isang simpleng mananahi sa baryo, agad siyang nainsulto. Isang mananahi? Malamig niyang sabi sa kapatid niya si Tia Selumina habang umiinom ng tea sa veranda. Sa dami-daming babae sa bayan, doon pa siya pupunta sa walang pangalan. Nangiti si Selumina. Baka libangan lang yan ni Leandro, lalaki naman. Umiling si Bernarda. Hindi ko kilala ang anak ko kung libangan lang yan. Kapag pinili niya iyan, ako mismo ang pipigil. Hindi pa iyon alam ni Salve. Sa panahong akala niya ay unti-unting gumagaan ang buhay at may bagong liwanag na dumarating, may mga matang palihim na tumitingin sa kanya, hindi bilang tao, kundi bilang bantang dapat burahin. Sa pagtatapos ng taong iyon, nagsimulang maging usap-usapan sa bayan ang relasyon nila ni Leandro. May mga natuwa, may mga nainggit, may mga nagbabala. Ngulit sa puso ni Salve, ang mahalaga lamang ay ang simpleng pag-asang baka pwedeng magtagpo ang dalawang mundong sobrang layo sa isa't isa. Hindi pa niya alam na ang pag-ibig na iyon ang magdadala sa kanya sa pintuan ng isang mansyon na sa unay aakalain niyang simula ng bagong buhay. Ngunit siya palang magiging umpisa rin ng pinakamabigat na sakit na susubok sa kanyang dangal. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, nais ko munang yakagin kang muli. Mag-iwan ka naman ng komento kung saan ka nanonood at anong oras na sa lugar mo ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binabasa mo ito, sabay nating binubuksan ang susunod na sugat at susunod na lakas sa buhay ni Salve. Hindi agad dumating ang unos sa buhay ni Salve at Leandro. Sa katunayan, may mga buwan pang tila maayos ang lahat sa paningin ng mga tao. Matapos ang sunod-sunod na pagdalaw ni Leandro sa baryo at ang ilang pagtutul nga hindi naman naging lantad, natuloy rin ang kasal nila ni Salve sa isang simpleng seremonya sa lumang simbahan ng San Isidro. Walang engrandeng bulaklak, walang mahahabang konvoy ng sasakyan, at wala ring marangyang handaan. Ngulit para kay Salve, sapat na ang makita ang ama niyang si Tomas na tahimik na umiiyak habang inihahatid siya sa dambana. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Salve sa mansyon ng mga Vergara. Doon niya unang lubos na naramdaman ang laki ng agwat ng mundong kinalakihan niya at mundong pinasok niya. Sa baryo, ang araw ay nagsisimula sa tilaok ng manok at tunog ng tabo sa poso. Sa mansyon, ang umaga ay may kasamang tunog ng porselanang tasa, yabag ng katulong sa makintab na sahig, at malalamig na mga boses na parang laging may sinusukat sa iyo. Sa unang linggo pa lang ay ramdam na niya ang hindi pagkagusto ni Doña Bernarda. Hindi man ito palaging sinisigaw, mas matalim pa nga ang mga salitang ibinibitiw nito dahil may halong pino at nakangising pangmamaliit. Salve, sabi ng Donya isang umaga habang nakatingin sa suot niyang simpleng bestida. Sa bahay na ito, hindi pwedeng mukhang pupunta lang sa palengke, may pangalan kang dinadala. Mahinahon siyang sumagot. Pasensya na po, susubukan kong mas pag-igihan. Napailing si Doña Bernarda at tumingin kay Rufina. Pakisabihan nga ang bagong manugang ko na hindi sapat ang sipag kapag kulang sa breeding? Naroon si Leandro noon, ngulit tulad ng maraming lalaking sanay sa katahimikan ng tahanan, pinili niyang pakalmahin na lang ang sitwasyon halip na tuluyang kontrahin ng ina. Sa una, inintindi iyon ni Salve. Iniisip niyang baka kailangan lang ng panahon. Baka kapag nakita ni Doña Bernarda na hindi siya tamad, hindi maluho, at marunong respeto, matututunan din siyang tanggapin. Kaya tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang pag-uulit-ulit ng tamang paggamit ng kutsara at tinidor na para bang wala siyang kakayahang matuto. Tiniis niya ang pagdududa ni Tia Selumina sa bawat utos niyang ibinibigay sa mga katulong. Tiniis niya ang mapanuring tingin ni Isela de Vera, kaibigan ni Bernarda, na halos laging may pasaring.
May mga mukha talagang hindi bagay sa mga chandelier. Minsang bulong ni Isela habang nasa hapag sila ng tanghalian. Narinig iyon ni Salve, pero nagpatuloy lang siya sa pagkain. Hindi siya nagsumbong, hindi siya umiyak sa harap nila. Sa gabi lang, kapag sarado na ang pintuan ng silid nila ni Leandro, saka siya tahimik na nahihiga at tinitigan ang kisame. Napapagod ka na ba? Minsan tanong ni Leandro habang hinihimas ang likod ng kamay niya. Hindi agad sumagot si Salve. Hindi ako napapagod sa hirap, sanay ako roon. Ang hirap, yung kailangan mong ngumiti sa mga taong gustong ipamukha sa'yo araw-araw na hindi ka bagay sa buhay nila. Natahimik si Leandro. Pasensya ka na, kakausapin ko si Mama. Hindi ko gustong mamili ka, sagot ni Salve. Gusto ko lang na huwag mong hayaang lumaban ng mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay nagpaiwas ng tingin kay Leandro. Mahal niya si Salve, ngunit hindi pa sapat ang tapang niya noon upang ganap na putulin ang kapangyarihan ng kanyang ina sa loob ng bahay. Iyon ang unang bitak sa katahimikan nilang mag-asawa. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa kakulangan ng paninindigan. Lumipas ang mga buwan at pinilit ni Salve na hanapan ng pwesto ang sarili niya sa loob ng mansyon. Naging malapit siyang bahagya kay Rufina, ang matandang katiwala, na lihim na naaawa sa kanya. Paminsan-minsan ay dinadalhan siya nito ng salabat sa silid. Magtiis ka lang, iha. Malungkot na sabi ni Rufina. Hindi habang buhay ganyan ang ihip ng hangin. Minsan naman ay ang hardinerong si Berto ang tahimik na nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak mula sa bakuran. Para po sa mesa ninyo, Ma'am Salve, sabi nito. Salamat, Berto. Huwag mo na akong imam, ako lang ito. Ngumiti si Berto. Sa bahay na ito, kayo po ang pinakatao. May mga kakaunting sandaling yun ang nagsilbing pahinga kay Salve. Ngunit habang unti-unti siyang nagsisikap maging bahagi ng pamilya, palalim naman ng palalim ang sama ng loob ni Doña Bernarda. Para sa Doña, hindi sapat na mahirap si Salve. Ang mas nakakainsulto para sa kanya ay ang unti-unting paghanga ng ilang tao rito. Maging si Aldous, pinsan ni Leandro na madalas bumibisita sa mansyon, ay hindi maitago ang paggalang kay Salve. Mas maayos ka pang kausap kaysa sa karamihan dito. Biro ni Aldous, minsang nadatnan siyang nag-aayos ng bulaklak sa sala. Napatingin si Doña Bernarda mula sa malayo, at mula noon ay tila lalo siyang nag-init. Dumating ang unang kaarawan ni Doña Bernarda matapos ikasal sina Salve at Leandro. Hindi iyon simpleng hapunan lamang, isa iyong engranding pagtitipon na dinaluhan ng mga prominenteng tao sa bayan. Mga negosyante, konsehal, asawa ng mayor, ilang lider ng simbahan at mga kilalang pamilya. Para kay Bernarda, mahalaga ang gabing iyon dahil iyon ang magsisilbing muling pagpapatibay ng kanilang impluensya sa komunidad. 2 linggo pa lamang bago ang selebrasyon ay abala na ang buong mansyon. May mga bagong kurtinang ikinabit, mga imported na plato at kristal na inilabas, at mga bulaklak na inangkat pa mula sa lungsod. Sa lahat ng preparasyong yon, si Salve ay hindi pinabayaang tumulong, ngunit hindi bilang kapamilya. Tinrato siya ni Bernarda na parang isa lamang karagdagang kamay na dapat gumalaw. Siguraduhin mong maayos ang mga napkin rings na yan, utos ni Bernarda habang nakatayo sa gitna ng dining hall. Ayokong may magkamali sa gabing ito. Opo, sagot ni Salve. Isa pa, sabat ni Tia Selomina. Huwag kang magpapakita nang hindi kita aprobahan ng susuotin mo. Baka akala ng bisita na pulot ka lang ni Leandro sa kalsada. Mahinang napahinto si Salve, ngunit muli lang siyang yumuko at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng pagpipigil. Marahil ay dahil ayaw niyang mapahiya ang ama niya. Marahil ay umaasa pa rin siyang baka sa dulo ng gabing iyon ay may magbago. Sa araw mismo ng handaan, maagang gumising si Salve. Siya mismo ang nagtahi ng simpleng bestidang kulay mapusyaw na asul para sa sarili niya. Walang mamahaling burda, walang mamahaling tela, ngunit malinis at desente. Tinignan niya ang sarili sa salamin at pilit na ngumiti.
Hindi mo kailangang maging iba, kailangan mo lang maging marangal. Bumaba siya sa ibabang palapag nang papalubog na ang araw at nagsisimula nang dumating ang mga unang bisita. Ngunit sa halip na papasukin sa sala, hinarang siya ni Doña Bernarda sa may likod ng hallway. Naroon din sina Tia Selumina at Isela, kapwang may mga mukhang may itinatagong saya. "Saan ka pupunta?" tanong ni Bernarda, malamig ang boses. "Sa sala po, baka kailanganin ni Leandro. Huwag kang assuming, hindi ka kailangan sa harap." Napakunot noo si Salve. "Hindi ko po kayo naiintindihan." Lumapit si Bernarda hanggang halos magdikit ang mukha nila. "Makinig kang mabuti. Marami akong importanteng bisita ngayong gabi. Mga taong ka-level namin. Ayokong makita nila at magtanong kung bakit ang asawa ng anak ko ay mukhang katulong na pinasuot lang ng desenteng damit." Nanlamig ang katawan ni Salve. "Mama, hindi naman po siguro ganun. Huwag mo kong tawaging mama. Hindi kita anak. Isa kang pagkakamali na pinilit kong tanggapin, pero hanggang doon lang." Bago pa makapagsalita si Salve, ay humawak si Tia Selumina sa kanyang braso. Maging si Isela ay tumulong sa pagtulak niya palabas sa likod ng hardin. Gulat na gulat si Salve, ngunit mas naningibabaw ang hiya kaysa lakas. Sa dulong bahagi ng bakuran, sa tabi ng lumang puno ng akasya na malayo sa liwanag ng veranda, naroon ang dalawang utosang lalaki na halatang kinakabahan. "Donya," nanginginig na sabi ng isa, "parang sobra naman po iyon. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, gawin mo ang sinabi ko." Sa mga sumunod na sandali ay parang nanigas ang mundo ni Salve. Hindi niya mapaniwalang totoong nangyayari iyon. Ramdam niya ang gaspang ng lubid sa mga pulsuhan niya habang itinatali siya sa puno. Napaluha siya, ngulit hindi siya sumigaw, hindi siya nagmamakaawa. Ang taning lumabas sa kanyang bibig ay halos pabulhong na pagsusumamo. "Bakit ninyo po ito ginagawa sa akin?" Tumingin si Doña Bernarda sa kanya na parang walang nakikitang tao. "Para hindi ka makita ng mga bisita at hindi kami mapahiya." At pagkatapos niyon ay iniwan siya ng mga ito sa dilim. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya ang mga ilaw ng mansyon, ang pagdating ng mga mamahaling sasakyan, ang mahinang tunog ng piano, at ang mga tawanan ng mga bisitang hindi alam na ilang dipa lang ang layo nila sa isang babaeng itinali na parang walang dangal. Dumaan si Berto sa di kalayuan at biglang napahinto nang makita siya. "Diyos ko!" mahina nitong sabi. "Ma'am Salve!" "Huwag, Berto!" pigil ni Salve kahit nanginginig ang boses. "Baka ikaw ang mapahamak." Napakuyom ng kamao ang hardinero. Ngulit bago pa ito makalapit ay sumulpot si Tia Selumina sa likod. "Berto, bumalik ka sa mga halaman sa girid, ngayon din." Wala itong nagawa kundi ang tumingin kay Salve ng puno ng awa bago mabigat na umalis. Maya-maya ay si Rufina naman ang nagtangkang lumapit na may dalang maliit na balabal, ngunit pinigilan din siya. Sa loob ng mansyon, nagsimula na ang masayang salusalo. Sa labas, sa ilalim ng malamig na gabi, doon unti-unting nadurog ang puso ni Salve. Hindi lamang dahil sa tali sa kamay niya, kundi dahil sa katotohanang sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita niya, yun pa rin ang tingin sa kanya ng pamilyang pinasok niya. Bago tayo dumako sa susunod na mas mabigat, ngunit mas makapangyarihang yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. Mag-comment ka naman kung saan ka nakikinig o nanonood at anong oras na dyan sa lugar mo. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang tahanan at iba't ibang oras, may mga pusong sabay-sabay makikiramdam sa sakit at bangbangon ni Salve. Sa ilalim ng lumang puno ng akasya, nanatili nakatali si Salve habang ang liwanag at tugtugan sa mansyon ay patuloy na umiingay na parang walang masamang nangyayari. Paminsan-minsan ay nahahampas ng malamig na hangin ang kanyang pisngi at lalo lamang niyang nararamdaman ang kirot ng lubid sa kanyang mga kamay. Ngunit higit sa hapdi ng tali ay ang pagkalas ng kung anumang natitirang pag-asa niyang baka balang araw ay tunay siyang tatanggapin ni Doña Bernarda bilang tao, bilang asawa ni Leandro, bilang bahagi ng pamilyang yun. May mga yabag sa damuhan, may mga halakhak mula sa veranda, may kalansing ng baso at kubyertos.
Sa bawat tunog na yun, lalo niyang naiisip na ilang hakbang lamang ang layo ng mga taong kumakain at umiinom sa karangyaan, samantalang siya na may parehong dangal at parehong pusong nasasaktan ay titinatago sa dilim na parang isang kahihiyang dapat ikubli. Nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi, tila nang hina ang isa niyang pulso sa kakapiglas. Bahagyang lumuwag ang isang buhol na marahil ay hindi naihigpit ng tama ng utusang nangatal habang tinatalian niya kanina. Hindi niya agad napansin yun dahil sa sobrang pagkamanhid ng kanyang kamay. Ngunit nang muling dumampi ang hangin at umikot ng kaunti ang lubid, sa kanya naramdaman ang bahagyang paggalaw. Huminga siya ng malalim. Hindi siya sumigaw, hindi siya umasa sa milagro. Pinilit niyang kumalma at dahan-dahang ipakawarin ang kanyang pulso niya kahit nasusugatan na ito. Ilang minuto rin siyang nakipagbuno sa tali at sa bawat segundong lumilipas ay pakiramdam niya'y bumibigat ang buong mundo sa balikat niya. Sa wakas, sumuko ang buhol. Napahawak siya sa puno nang makalaya ang isang kamay, sa kanya mabilis na kinalag ang isa pa. Nanginginig ang mga tuhod niya nang umatras siya ng ilang hakbang. Hindi siya tumingin pabalik sa mansyon, hindi na niya hinanap si Leandro, hindi na siya naghintay kung may makakapansin o may aawat pa. Sa gabing yun, ang taning alam niya ay kailangan niyang makalayo roon bago tuluyang mawalan ng natitira sa kanya. Tahimik siyang lumabas sa likod ng bakuran, dumaan sa makitib na bahagi ng bakod na alam niyang ginagamit ng mga tagalinis at hardinero at naglakad sa madilim na kalsadang paumi sa baryo. Wala siyang dalang bag, wala siyang tsinelas na maayos dahil ang isang takong ng sapatos niya ay naputol habang pinipiglas niya ang sarili. Ang kanyang bestidang kulay mapuslaw na asul na kaninang umaga ay maayos at marangal, ngayon ay gusot, may mancha ng lupa at punit sa may laylayan. Ngunit sa kabila nun, hindi na siya umiiyak ng malakas. Parang natuyo ang luha niya sa sobrang bigat ng nangyari. Nang sumapit sa kanilang lumang bahay sa baryo, naaamoy pa niya ang kaunting usok mula sa kusina. May ilaw pa sa loob, gising pa si Tomas, nakaupo sa may mesang kahoy at may hawak na lumang plano ng ipinagagawang aparador. Nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto, agad siyang tumayo. Pagbukas niya ng pinto, tila nawala ang kulay sa mukha niya. "Salve!" Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Doon pa lamang, sa mismong harap ng kanyang ama, siya tuluyang napahagulgol. Hindi yoong maingay at padabog na iyak, kundi yoong iyak na galing sa pusong matagal na nagtimpi. Yumuko siya at napahawak sa dibdib ni Tomas na parabang muli siyang naging isang batang takot sa sakit na mundo. Agad siyang inalayan ng ama papasok. Nagising si Mirel sa ingay at dalidaling lumabas sa kwarto. Nang nakita nito ang kalagayan ng ate niya, napasapo ito sa bibig. "Ate, anong nangyari sa'yo?" Hindi agad sinagot ni Salve ang kapatid. Umupo muna siya sa lumang bangko sa tabi ng mesa. Si Tomas naman ay kumuha ng malinis na bimpo at tabo ng tubig. Maingat niyang pinunasan ng lupa at bakas ng tali sa kamay ng anak. Tahimik lamang siya, ngulit ang katahimikang iyon ang mas nakakapanig kesa anumang sigaw. Nang bahagya ng kumalma si Salve, saka siya nagsalita. Pira-piraso sa umpisa, saka tuloy-tuloy. Ikinuwento niya ang mga buwan ng pangmamaliit, ang mga pasaring Doña Bernarda at ng mga kaibigan nito. Ang pagtitiis niya alang-alang kay Leandro at sa pag-asang baka mabago pa ang pagtingin ng pamilya. At pagkatapos ay ikinuwento niya ang gabing iyon, ang paghila sa kanya sa likod bahay, ang mga matang walang awa, ang mismong mga salitang, "Itali ninyo sila rito," at ang dahilan kung bakit siya itinago, dahil mahirap lang siya at nakakahiya raw siya sa mga bisita. Habang nagsasalita si Salve, si Mirel ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Ngulit si Tomas ay hindi pa rin umiimik. Nakayuko lamang ito, mariing nakahabak sa gilid ng mesa, hanggang sa unti-unting umusli ang mga litid sa likod ng kamay niya. "Tinawag ka nilang kahihiyan?" Mahinang tanong niya. Tumanggo si Salve, hindi makatingin. "Sa sarili mong asawa't biyenan, hindi ka man lang ipinagtanggol?" Napatigil si Salve. "Hindi po ako nakita agad ni Leandro. Hindi ko na rin siya hinarap. Umalis na po ako." Sandaling tumahimik ang buong bahay.
Sa labas ay may maririnig na kuliglig at mahinang ihip ng hangin. Ngunit sa loob, tila lahat ay nakapako sa paghinga ni Tomas. Sa wakas ay tumayo ang matanda. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagsalita ng masasakit na salita. Ngunit nang tuwid na tuwid niyang inabot ang lumang aparador at kinuha mula roon ang isang maingat na nakatikplop na envelope at isang maliit na kahon yari sa kahoy. Napansin ni Salve na nanginginig ang daliri nito. Magpahinga ka muna, sabi ni Tomas. Ama, nanginginig na tawag ni Salve. Huwag po kayong gagawa ng gulo. Napalingon si Tomas sa anak. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay nag-angat siya ng tingin. Hindi yun tinging puno ng marahas na galit, kundi tinging puno ng sugat ng isang ama na pinanood ang anak niyang bastusin ng mga taong akalay higit sa kanila. Hindi ako gagawa ng gulo. Gagawin ko lang ang dapat matagal ko nang ginawa. Hindi na siya nagpaliwanag. Maingat niyang isinuot ang lumang polo na iniingatan niya para sa mga espesyal na lakad. Kinuha niya ang kahon yari sa kahoy at ang sobre. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Hindi alam ni Salve kung saan pupunta ang ama niya. Gusto sana niya itong pigilan, ngunit para bang may kung anong matagal nang nakabaon sa katahimikan ni Tomas na sa gabing iyon yamang magpapakita ng anyo. Si Mirel ay lumapit sa ate niya at mahigpit niyang inakap. Hindi ka babalik doon, ate. Kahit anong mangyari, huwag kang babalik. Hindi sumagot si Salve. Sa totoo lang, hindi na niya alam ang susunod na mangyayari sa buhay niya. Ang alam lamang niya ay may isang malaking bahagi ng pagkatao niya ang naiwan sa ilalim ng punong iyon. Ang bahaging patuloy pang umaasa na sapat ang kabaitan para tanggapin ng mga taong puno ng pagmamakaas. Samantala, sa mansyon ng mga Vergara, patuloy pa rin ang handaan. Humahalimuyak ang mamahaling pagkain, nagkikiskisa ng kristal na baso at tumatawa ang bisita sa bawat maingat na biro ng host. Sa gitna ng sala, tila raina si Doña Bernarda sa kanyang mamahaling bestida, habang si Tia Selumina at Gisela ay nagpapalipat-lipat ng kwento mula sa isang mesa patungo sa isa. Ayos ang gabi, bulhong ni Gisela kay Bernarda. Mabuti na ring hindi nakita ng mga bisitang manugan mong iyon. Bahagyang uminom si Bernarda ng wine bago sumagot. Minsan kailangang marunong kang mag-alis ng dungis bago pa ito mapansin ng ibang tao. Hindi nila namalayan na sa di kalayuan, narinig iyon ni Aldous, na noon ay bagong dating sa handaan galing sa isang lakad sa kabilang bayan. Napakunot noo ang binata. Kanina pa niyang hinahanap si Salve dahil napansin niyang wala siya sa loob, ngunit inakala niyang nagpapahinga lamang. Na yon ay tila may mas masamang kutob na gumapang sa dibdib niya. Lumapit siya kay Rufina sa may kusina. Nasaan si Salve? Napalunok ang matanda. Nag-alangan siya. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Aldous, mahina niyang sinabi, "Wala na rito. Umuwi na." Umuwi? Bakit? Hindi agad sumagot si Rufina. Tumingin lang siya sa labas, sa may likod ng bakuran. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Aldous na may nangyaring hindi tama. Sa mga sandaling iyon, may isang sasakyang itim na huminto sa labas ng mansyon. Isa-isa ring dumating ang dalawa pang sasakyan. Ang mga bantay sa gate ay natigilan nang makitang hindi karaniwang bisita ang bumaba. Nang tuluyang makapasok ang mga panauhing iyon, unti-unting tumahimik ang bulwagan. Naunang pumasok si Tomas Di Malanta. Nakaayos ang kanyang polo, maayos ang tindig at walang bahid ng pagmamakaawa sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang sugatang ama na naghahanap ng awa. Sa halip, mukha siyang isang lalaking matagal nang marunong manahimik, ngunit ngayong gabi ay handang ilantad ang katotohanan. Kasunod niya si Engracio Barameda, isang iginagalang na negosyante at pangunahing donor sa ospital at paaralan ng bayan. Sumunod si Pastor Helvio Sarmiento, nakilala sa komunidad bilang tagapamagitan sa mga alitan ng malalaking pamilya. At ang huling pumasok ay si Attorney Soren Valmoria, isang abogadong bihirang makita sa mga sosyal na pagtitipon, maliban na lamang kung may mabigat na dahilan. Namutla ang ilang bisita. Ang iba'y napatingin kay Tomas na para bang
na yun lamang nila siyang nakitang suot ang sarili niyang bigat at dignidad. Si Ingracio ang unang bumasag sa katahimikan. "Doña Bernarda," malamig niyang sabi, "mukhang may bagay kang dapat ipaliwanag." Napahigpit si Bernarda sa hawak niyang baso. "Ano itong kaguluhan? Bakit kayo narito?" Sa halip na si Ingracio ang sumagot, si Tomas ang humakbang pasulong. Tahimik siyang tumingin sa mga taong naroon, mga taong ang ilan ay minsang nagpagawa sa kanya ng bahay, humingi ng pabor, o lumapit sa kanya noong mga panahong kailangan nila ng taong mapagkakatiwalaan. "Wala akong dinalang gulo. Ang anak ko ang dinalhan ninyo ng kahihiyan." Biglang nagbulbulang ang mga bisita. Napatingin si Leandro na noon lamang lubos na nakaramdam ng pangamba. "Nasaan si Salve?" tanong niya. Halos paos. Hindi sumagot si Tomas sa kanya. Sa halip ay inabot niya kay Attorney Soren ang envelope na dala niya. Kinuha iyon ng abogado at humarap sa mga naroon. "Bago ko sabihin ng dahilan kung bakit naririto kami," maingat na wika ni Attorney Soren, "nais ko lamang ipaunawa sa lahat na si Mang Tomas Di Malanta ay hindi simpleng karpinterong gaya ng inaakala ng marami. Siya ang tahimik na partner at tagapangalaga ng ilang ari-arian at trust na ipinondar noon ng yumayong Don Vicente Vergara sa tulong ng mga taong pinagkatiwalaan niya, at isa roon si Tomas Di Malanta." Parang huminto ang hangin sa loob ng mansyon. Napaatras si Bernarda. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," siningit ni Ingracio, "ay maraming taong may utang na loob kay Tomas Di Malanta. Kasama na ako roon. Noong panahong nasunugan ako at wala nang gustong tumulong sa akin dahil lugmok ako, siya ang unang nag-abot ng kamay. Wala siyang hininging kapalit. Kaya kung ang anak niya ang ipinahiya mo ngayong gabi, huwag mong asahang mananatili kaming tahimik." Si Pastor Helvio naman ay humakbang pasulong, at kung tama ang narinig namin, isang babae ang itinali sa puno dahil lamang sa kahirapan ng pinanggalingan niya. Sa harap ng Diyos at ng komunidad, hindi yan simpleng away pamilya. Kahihiyan yan sa dangal ng lahat ng narito. Unti-unting bumigat ang mga tingin ng mga bisita kay Doña Bernarda. Si Yasela ay unti-unting urong. Si Tia Chelomina ay tila hindi maalam kung saan ilalagay ang sarili. Maging si Leandro ay natigilan habang ang katotohanang matagal niyang hindi sinisilip ay unti-unting dumadagundong sa harap niya. At sa gabing iyon, sa mismong handaan na ihinanda para sa karangalan ni Doña Bernarda, nagsimulang gumuho ang pundasyon ng kanyang pagmamataas, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pagharap sa mga taong minsang niyang inakalang kaya niyang paikutin, at sa bigat ng pangalang minamaliit niya lamang dati, Tomas Di Malanta, ama ni Salve. Bago tayo tuluyang sumabak sa panibagong yugto ng buhay ni Salve, gusto ko munang ianyayahan kang muli. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa o pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay nasasaktan at sabay-sabay ring umaasang babangon kasama ng ating bida. Sa mismong gabing unti-unting gumuho ang pagmamataas ni Doña Bernarda sa harap ng kanyang mga bisita, si Salve ay nasa maliit na silid sa lumang bahay nila sa baryo, nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig lamang sa kupas na kortina sa bintana. Hindi niya alam ang buong nangyayari sa mansyon. Ang tanging niyang alam ay iniwan niya roon ang huling piraso ng pagtitiis niya, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala na siyang balak bumalik para lamang muling magmakaawa na tanggapin. Ngulit pagsapit ng madaling araw, dumating si Aldo sa bahay nila Tomas sakay sa lumang sasakyan niya. Halatang puyat at mabigat ang paghinga, para bang buong gabi itong naglakad sa isip ng mga pangyayari. Si Mirel ang unang lumabas at halos hindi ito nagpahinga sa pagtatanong, "Kuya Aldus, ano pong nangyari? Nandoon pa rin ba si Doña Bernarda? Hinahanap po ba si ate?" Hindi agad sumagot si Aldous.
Sa halip ay tumingin muna ito kay Tomas, na nakatayo sa may pintuan at tila mas tahimik kaysa dati. Pagkaraan ay pumasok siya sa loob at nakita si Salve, na nakaupo pa rin at hawak ang baso ng tsaa na hindi man lang nabawasan. "Salve," mahina niyang sabi. "Nagkagulo sa mansyon kagabi, pero hindi tulad ng inaakala nila. Ang akala ni Doña Bernarda, siya ang may hawak ng dangal ng lahat ng tao sa bahay na yon. Hindi niya alam na sa isang gabi lang, pwede siyang mawalan ng mukhang ihaharap." Nag-angat ng tingin si Salve. Wala nang luha sa mga mata niya, pero bakas pa rin ang pagkapuyat at sugat sa loob. "Anong nangyari?" Huminga ng malalim si Aldous at doon niya ikinuwento ang pagdating nina Engracio Barameda, Pastor Helvio at Atoy Soren. Ikinuwento niya kung paano natahimik ang buong bulwagan nang magsalita si Tomas, paanong namutla ang ilang bisita nang marinig nilang ang simpleng ama ni Salve ay isa palang taong matagal nang iginagalang at pinagkakautangan ng loob ng marami. At higit sa lahat, ikinuwento niya kung paanong isa-isang bumaliktad ang tingin ng mga taong naroon kay Doña Bernarda nang mabunyag ang ginawa nito. "May ilang bisita na kusang humingi ng tawad," dagdag ni Aldous. "May mga nagsabing hindi nila alam. May ilan ding umalis agad dahil ayaw madikit sa kahihiyan. Si Gisela, halos hindi makatingin sa iba. Si Tia Selumina naman parang matutumba sa hiya." Napatungo si Salve. Hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin siya nakaramdam ng paghihiginti. Ang unang pumasok sa dibdib niya ay isang mabigat na pagod. Yung pakiramdam na kahit lumabas na ang katotohanan, hindi pa rin mabubura agad ang galos na iniwan ng kahihiyan. "Si Leandro?" tanong niya makalipas ang ilang sandali. Napatingin si Aldous kay Tomas bago sumagot. "Hinahanap ka niya. Nang malaman niya ang lahat, hindi siya makapali. Pero huli na. Wala ka na roon nang dumating siya sa hardin." Napapikit si Salve. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Mahal niya si Leandro, oo. Ngunit sa gabing kailangan niya ito ng higit sa lahat, wala ito sa tabi niya. At minsan, kahit gaano kabuti ang paliwanag, may sugat na hindi nalulunasan ng salitang, "Hindi ko alam." Sa mga sumunod na araw, hindi muna pinayagan ni Tomas na may sino man mula sa pamilya Vergara ang dumalaw. Maging si Leandro ay pinabalik niya ng tahimik ngulit matigas ang tinig. "Uncle Tomas, mahal ko si Salve. Hindi ko hahayaan na matapos ito ng ganito lang." Tinignan siya ng matanda ng diretsyo. "Kung mahal mo ang anak ko, dapat noon mo pa pinigilan ng ina mo. Huwag kang umasa na sapat ang pagsisisi kapag tapos na ang pananakit." Hindi na nakasagot si Leandro. Umalis siya roon na tila mas mabigat ang hakbang kaysa pagdating niya. Samantala, sa mansyon, nagsimulang maramdaman ni Doña Bernarda ang epekto ng gabing inakala niyang makapagpapatibay sa kanyang pangalan. Ilang bisita ang hindi na sumagot sa mga imbitasyon niya. May mga kasosyong humingi ng distansya. May mga bulungan sa bayan tungkol sa donya na nagtali ng manugam sa puno. Sa simbahan, napansin niya ang mga tinging mabilis umiwas ngunit halatang may nalalaman. Sa palengke, may mga tindera nang hindi agad yumuyuko sa kanya tulad ng dati. Hindi niya matanggap yon. "Lahat ng ito dahil sa isang babae?" sigaw niya minsan kausap si Tia Selumina sa sala. "Hindi lang dahil sa babae," mahinang sabi ni Selumina, na hindi na rin gaanong matapang na yon. "Dahil sa ginawa natin." "Tumahimik ka nga," bulyaw ni Bernarda. "Hindi ako luluhod sa isang hamak na galing sa baryo." Ngunit kahit anong sigaw niya, nararamdaman niyang hindi na siya pinakikinggan ng pareho ng mga tao. Maging ang ilang katulong sa bahay ay hindi na makatingin sa kanya ng may parehong takot. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Doña Bernarda ang pakiramdam na mawalan ng kontrol. Sa baryo naman, ibang uri ng pagbabago ang dahan-dahang nagsimula para kay Salve. Matapos ng ilang linggong pamamahinga at pananahimik, si Tomas mismo ang umupo sa tapat niya isang hapon habang nag-aayos ng lumang tela. "Anak, hindi pwedeng dito ka lang matutunaw sa sakit. Marami kang kayang gawin na hindi nakaasa sa apelyido ng iba." Nag-anak siya ng tingin. "Ano pong gagawin ko?"
Maingat na inilapag ni Tomas sa mesa ang isang ombre. Nang binuksan ni Salve ito, nakita niyang may pera roon at ilang papeles. Nagpadala si Engracio Barameda. Sabi ni Tomas, hindi limos. Puhunan. Nabalitaan niya yung mga tinahimo noon para sa kooperatiba. Kailangan nila ng supplier ng uniforme at simpleng bestida para sa ilang tindahan sa 3 bayan. Sabi niya, kung gusto mo, magsimula ka. Napatingin si Salve sa ama. Halos hindi makapaniwala. Ako po? Ikaw, matatag na sagot ni Tomas. Hindi ka lang asawa ng mayaman, hindi ka lang manugang na minaliit. May sarili kang pangalan bago ka pa pumasok sa mansyon na iyon. Panahon ng ibalik mo sa sarili mo. Sa mga salitang iyon, tila may munting apoy na muling sumindi sa dibdib ni Salve. Hindi madali ang simula. Gumawa muna siya ng maliit na pwesto sa lumang bodega sa gilid ng bahay nila. Tinulungan siya ni Mirel sa pagsasaayos ng listahan at pagtanggap ng mga order. Si Aling Susing, na dati niyang guro sa pananahi, ay bumalik para tulungan siyang magturo sa 2 byuda sa baryo na gustong matutong manahi. Mula rito ay nakilala niya sina Nerissa Talabon, isang balong na dating naglalaba para sa mayayaman sa bayan, at Pabling Rueda, isang masiyahing binatang may motorsiklo na pumayag maging tagahatid ng mga tinahing damit kapalit ng maliit na kita. Ate Salve! Masiglang sabi ni Pabling minsang inaayos ang mga kahon sa likod ng motorsiklo. Kapag lumaki na itong negosyo mo, huwag mo kong kakalimutang bigyan ng unipormeng pogi. Napatawa si Mirel. Ikaw talaga, Kuya Pabling. Ngumiti si Salve sa kauna-unahang pagkakataon ng magaan sa mahabang panahon. Kapag dumami ang order natin, ikaw ang unang bibigyan ko. Unti-unti, ang dating mabigat na hangin sa bahay nila ay napalitan ng bagong sigla. Nagkaroon ng dahilan si Mirel para mangarap ng mas malinaw. Si Tomas ay muli na namang bumalik sa paggawa ng mga simpleng mesa at estante para sa lumalaking patahian. At si Salve, sa bawat tusok ng karayom at bawat telang maingat niyang hinihiwa, ay parang dahan-dahang tinatahi pabalik ang sariling dangal. Samantala, si Rufina ay lihim na dumadalaw paminsan-minsan sa baryo. Kapag may pagkakataong hindi siya napapansin ni Doña Bernarda, dinadalhan niya si Salve ng balita mula sa mansyon. Humihina na ang kapit ng Doña sa mga tao, bulong nito minsang nagdala ng suman. Maging si Sela umiiwas na, ayaw raw madamay sa usapan sa bayan. Si Chapilomina po, tanong ni Mirel. Takot na takot, sagot ni Rufina, lalo nang nasabi ni Attorney Soren na pwedeng magkaroon ng kaso kung gugustuhin ninyo. Tahimik na nakinig si Salve, ngunit wala siyang balak gumante sa paraang iyon. Hindi pa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa pagkakataong iyon, mas gusto niyang unahin ang sariling pagbangon kesa ubusin ang lakas sa pagkawasak ng iba. Lumipas ang ilang buwan, dumami ang order ng kanilang maliit na patahian. Mula sa mga simpleng apron at uniforme, umabot sila sa paggawa ng bestidang pangsimbahan, kortina para sa munisipyo, at mga telang gamit sa outreach program ng simbahan. Sa tulong ni Sister Amelie, isang madreng nakilala ni Tomas sa bayan, isinama si Salve sa livelihood program para sa mga kababaihang gustong magsimula muli. Ang ganda ng kwento mo, sabi ni Sister Amelie matapos marinig ang ilang bahagi ng pinagdaanan niya. Pero mas maganda kung hindi mo lang ito ililigtas para sa sarili mo. Gamitin mo ito para bumuhat ng iba. At iyon ang lalo pang nagpatibay kay Salve. Minsan, habang pinapanood niya sina Nerissa at isa pang bagong mananahi na nagtutulungan sa makina, biglang pumasok si Aldous na may dalang balita. May gusto akong sabihin, sabi nito, halos hindi makahinga. Hindi ito tungkol sa gulo, tungkol ito sa'yo. Ano yon? Tanong ni Salve. May ngiti si Aldous na bihirang-bihira niya lamang makita rito sa gitna ng lahat ng pinagdaanan. Napansin ka ng kooperatiba sa kabilang bayan. Gusto nilang ikaw ang maging regular ng supplier ng mga uniforme para sa 3 sangay nila. Natigilan si Salve. Napatingin siya kay Tomas, kay Mirel,
kay Nerissa at sa maliit na espasyong dati bodega lamang pero ngayon unti-unti nang nagiging simula ng bagong mundo. Sa puntong iyon, lubos niyang naunawaan na may mga pangyayaring sobrang mapanakit na akala mo'y katapusan na ng buhay mo. Ngunit minsan, sila rin pala ang nagtutulak sa'yo para makita mo ang daang hindi mo sana tatahakin kung hindi ka sinaktan. Sa kabilang panig ng bayan, patuloy pa ring sumisikip ang mundo ni Doña Bernarda. Ngunit sa buhay ni Salve, kabaligtaran ang nangyayari. Hindi na siya bumabalik sa gabing itinali siya sa puno, hindi na roon umiikot ang bawat umaga niya. Mula sa sakit, nakabuo siya ng simula. Mula sa kahihiyan, nakabuo siya ng pangalan. At mula sa sugat na gustong ipamana sa kanya ng iba, nagsimula siyang gumawa ng hinaharap na siya mismo ang may hawak. Bago natin tuluyang tapusin ang istoryang ito, nais ko munang anyayahan kang muli. Magkomento ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, may mga taong sabay-sabay umaasa na sa dulo ng lahat ng sugat at pagdurusa, may hustisya ring dumarating at may dangal ding na ibabalik. Mahigit 3 taon na ang lumipas mula ng gabing itali si Salve sa puno sa likod ng mansyon ng mga Vergara. Ngunit sa pagdaan ng panahon, hindi na iyon ang unang pumapasok sa isip ng mga tao kapag naririnig ang pangalan niya. Hindi na ang kahihiyang iyon ang ikinakabit sa kanya, kundi ang pagbangon niya, ang patahiyang itinayo niya mula sa wala at ang kabutihang ipinagkakaloob niya ngayon sa mga kababaihang dati ring inakalang wala ng pagkakataong makabangon. Ang maliit na bodega sa tabi ng lumong bahay ni na Tomas ay matagal nang hindi lamang patahian. Naging isang maayos na gusali ito na may karatulang Dalisay Weaves and Livelihood Center. At sa loob noon ay makikita ang mga makinang panahi, mga estante ng maayos na nakatiklop na tela, at mga kababaihang abala ngunit may saya sa mga mukha. Si Nerissa ay isa na ngayon sa pinakamapagkakatiwalaang supervisor ng shop. Si Pablin naman ay may sarili ng delivery van na ipinundar mula sa kita niya sa matagal na pagsisilbi kay Salve. Si Mirel naman ay nakapagtapos na ng kursong accountancy sa tulong ng scholarship na sinuportahan ni Engracio Barameda at ng kita ng negosyo ng ate niya. Minsan, habang nag-iinspeksyon si Salve sa mga bagong tinahing uniforme para sa isang paaralan sa kabilang bayan, lumapit si Mirel na may daladalang papel at may ngiti sa labi. "Ate," sabi nito, "dumating na ang final approval." "Ano yun?" tanong ni Salve habang patuloy na inaayos ang kwelyo ng isang damit. Inabot ni Mirel ang dokumento. Nang mabasa iyon ni Salve, sandali siyang napahinto. Ito na ang pinakahihintay nilang balita. Opisyal ng aprobado ang foundation na matagal niyang pinaplano kasama sina Tomas, Sister Amelie at Engracio Barameda. Isang foundation para sa scholarship ng mga anak ng manggagawa at livelihood grant para sa mga inang gustong magsimula muli. Napangiti si Salve, ngunit ang ngiting iyon ay may halong katahimikan. Hindi na siya yung babaeng kailangang sumigaw para marinig. Dumating na siya sa puntong sapat nang tumayo siyang matatag at kusang susunod ang paggalang. Sa wakas, mahina niyang sabi. "Ate," malambing na sabat ni Mirel, "naalala mo ba nung halos ayaw mo nang humawak ng karayom ulit pagkatapos ng lahat? Ngayon tingnan mo, ang daming buhay na naaayos dahil sa'yo." Tinignan ni Salve ang kapatid at marahang hinakmos ang pisngi nito. "Hindi dahil sakin lang, dahil may mga taong hindi bumitiw. Ikaw, Ama, sina Aling Susing, Nerissa, Pabling, marami tayong humila sa isa't isa pataas." Ngunit habang lalong gumagaan ang buhay ni Salve, sa kabilang panig ng bayan, lalong sumisikip ang paligid para kay Doña Bernarda. Hindi man siya tuluyang nawala sa lipunan, hindi na rin niya nabawi ang dating pangingibabaw niya. Ang mga imbitasyon niya sa marangyang pagtitupon ay kumunti. Ang ilan sa mga dati niyang kaibigan ay nanatili lamang sa mababaw na pakikitungo. Ang mga proyekto niyang gustong palakihin ay hindi agad sinuportahan ng mga dati niyang kasosyo. Ang pangalang Vergara,
ay hindi na kasing kinang ng dati. At higit sa lahat, sa tuwing may magbabanggit tungkol sa dangal at kababaang loob, madalas na si Salvi ang nababanggit, hindi siya. Ang pinakamasakit para kay Doña Bernada ay ang makita na kahit hindi gumaganti si Salve sa salita, mas lalo siyang nabubunyag sa katahimikan nito. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Leandro ay hindi sumuko sa pagnanais na maitama ang pagkukulang niya. Sa loob ng 3 taon, hindi niya pinilit si Salve na bumalik sa mansyon o agad siyang tanggapin bilang asawa. Sa halip, pinatunayan niya ang sarili sa gawa. Tinulungan niya ang ilang legal na asikasuhin para sa negosyo ni Salve, inilayo ang pangalan niya sa mga maling gawain ng ilang kasosyo ng pamilya, at tahimik na sinuportahan ng ilang proyekto nang hindi ipinapangalandakan. Ngunit nanatili siyang may distansya dahil iyon ang pinili ni Salve. Isang hapon, habang naglalakad si Salve sa likod ng kanilang livelihood center at tinitingnan ang bagong tanim na sampagita sa gilid ng bakod, dumating si Leandro. Hindi na ito gaya ng dati. Mas simple ang damit, mas tahimik ang tindig, at may bakas ng pagod at pagkatuto sa mukha. "Pwede ba kitang makausap?" Maingat nitong tanong. Hindi agad sumagot si Salve. Tumingin muna siya sa paligid, saka sa lalaki. "Magsalita ka." Huminga ng malalim si Leandro. May plano si Mama. Gusto niyang magkaroon ng malaking pagtitipon ulit sa mansyon, pero iba na ang dahilan ngayon. Gusto niyang ilaan ng lumang silangang bahagi ng lupa para sa foundation mo. Naningkit ang mga mata ni Salve. "Foundation ko?" "Oo," sagot ni Leandro. "Hindi para mapabango ang pangalan niya lang. Siguro may parte noon, hindi ko ikakaila. Pero sa tingin ko, may natitira pa rin sa kanya na gustong magtuwid kahit huli na." "Bakit ko siya pagkakatiwalaan?" Diretso niyang tanong. Doon bahagyang yumuko si Leandro. "Hindi ko hinihinging pagkakatiwalaan mo agad siya, o ako. Pero may mga pagkakamaling hindi mabubura ng sorry lang. Minsan, kailangan ng konkretong kabayaran. At sa tingin ko, iyon ang huli niyang nauunawaan." Tahimik si Salve. Sa dibdib niya, hindi nagalit ang nanghingibabaw, kundi pag-iingat. Malayo na ang narating niya. Hindi na siya iyong babaeng kayang tabunan lang ng matatamis na salita. Ngunit totoo rin na sa pagdaan ng mga taon, natutunan niyang ang tunay na hustisya ay hindi laging nangangahulugang pagbagsak ng kalaban. Minsan, ang hustisya ay iyong harapin kanila sa mata at akuin ang ginawa nilang kasalanan sa paraang hindi na sila makakatakas. Lumipas ang ilang linggo at tuniyang natuloy ang imbitasyon. Isang gabing maliwanag at maaliwalas, muling nabuksan ang mansyon ng mga Vergara para sa isang malaking pagtitipon. Ngunit ibang-iba na ito sa gabing minsan ay nagdala kay Salve sa dilim. Wala nang himig ng yabang sa mga dekorasyon, walang pilit na pagpapakitang tao. Sa halip, ang okasyon ay nakalaan para sa formal na paglulunsad ng Fundación Salve Tomas, isang scholarship at livelihood foundation na susuporta sa mahihirap ngunit masisipag na kabataan at kababaihan sa buong lalawigan. Pagdating ni Salve sa mansyon, hindi siya dumating na nakatungo o kinakabahan. Kasama niya si Tomas, na tuwid pa rin ang tindig at tahimik ang tapang. Kasama rin niya sina Mirel na ngayoy propesyonal ng babae, sina Nerissa at Pabling na kapwa nakangiti sa dami ng pagbabagong nasaksihan nila, si Sister Amelie na may maaliwalas na mukha, si Aling Susing na halos hindi makapaniwala na ang dating tinuturuan niya lang manahi ay isa ng inspirasyon sa marami, sina Rufina at Berto na espesyal na inimbitahan ni Salve dahil hindi nila siya tinalikuran noong pinakamadilim ang bahagi ng buhay niya, at si Aldous na nanatili sa isa sa pinakatapat na kakampi sa pagitan ng dalawang mundo na minsang pinagbanggaan na. Habang papasok sila sa buluwangan, naramdaman ni Salve ang kakaibang bigat ng lubar. Pareho pa rin ang sahig, pareho pa rin ang mga haligi, pareho pa rin ang malawak na bakuran sa likod, ngunit hindi na pareho ang siya, at dahil doon, nag-iba na rin ang kahulugan ng lugar. Maraming bisita ang lumapit para bumati at kumamay,
Ang ilan sa kanila ay mga taong naroon din noong gabing iyon 3 taon na ang nakaraan. May mga yumukod ng bahagya. May mga nagsabi ng, "Pasensya na kung hindi namin alam noon." May ilan ding tahimik na tumabi na lamang sa gilid, waring nahihiya ka ring alalahanin ang bahagi nila sa katahimikan ng nakaraan. Sa gitna ng buluwangan, si Leandro ang unang nagsalita sa harap ng lahat. Hindi siya gumamit ng mahabang paligoy-ligoy. "Marami sa inyo ang nakakakilala akong bilang anak ni Doña Bernarda Vergara. Pero ngayong gabi, hindi ako tatayo rito para ipagtanggol ang pangalan ng pamilya ko. Tatayo ako rito para aminin na may mga panahong nabigo akong protektahan ng taong dapat kong pinrotektahan. Nabigo akong manindigan sa asawa ko noong panahon na ang kailangan niya ay hindi paliwanag, kundi tapang." Tahimik ang lahat. Napatingin si Salve sa kanya. Wala nang yabang sa boses ng lalaki. Ang naroon ay isang matang mulat na sa laki ng pagkukulang niya. "Hindi ko mababawi ang gabing iyon," pagpapatuloy ni Leandro. "Pero buong buhay kong dadalhin ang aral na iniwan niyon. At kung tatanggapin man ako ni Salve bilang bahagi pa rin ng buhay niya, hindi na iyon dahil anak ako ng Vergara. Dapat dahil pinili kong matutong maging karapat-dapat." Pagkatapos noon ay si Doña Bernarda naman ang dahan-dahang humakbang papunta sa gitna. Sa unang tingin pa lamang, kita na ang inilayo ng panahon sa dating mapagmataas na babae. Nasa kanya pa rin ang tikas ng isang donya, ngunit wala na ang tigas ng tingin at taas ng baba. May bahagyang panginginig sa mga kamay niya nang hawakan niya ang mikropono. "Hindi ako sanay humingi ng tawad sa harap ng maraming tao," panimula niya. "Siguro dahil buong buhay kong inisip na ang paghihingi ng tawad ay kahinaan. Pero ang totoo, ang pinakamalaking kahinaan ay ang isipin mong may halaga ang yaman mo kung wala ka namang paggalang sa kapwa." Napayuko ang ilang bisita. Si Tia Selomina na naroon din, ngulit tahimik na tahimik sa isang sulok, ay halos hindi makatingin. Tumingin si Doña Bernarda kay Salve. "Minsan, tinignan kitang bilang kahihiyaan sa pamilya ko dahil mahirap ka. Ngayon alam kong ako ang naging kahihiyaan sa sarili kong pangalan. Itinali kita sa puno para hindi ka makita ng mga bisita. Ngulit ang totoo, ang ugaling itinago ko sa loob ko ang siyang dapat ikinahiya." Pagkatapos ay iniabot niya kay Salve ang isang maliit na kahon at ilang papeles. Nang buksan ni Salve ang kahon, nakita niya roon ang isang piraso ng luma at kupas na lubid, ang natirang bahagi raw ng tali mula sa gabing iyon. At sa ilalim nito ay isang notarized deed of donation para sa silangang lupain ng mga Vergara na ilalaan sa foundation. "Ang lubid na iyan," umiiyak nang sabi ni Bernarda, "ay simbolo ng kasalanang hindi ko na mabubura. Pero ang lupang iyan, iyon ang kaya kong ibigay bilang konkretong pag-aamin na ang minsan kong ginamit na kapangyarihan para manakit ay dapat ko ngayong gamitin para bumawi, kahit huli na." Hindi agad nagsalita si Salve. Tinignan niya muna ang lubid. Hindi na siya nasaktan sa pagtingin doon tulad noon. Sa halip, para iyong isang lumang peklat na hindi na dumudugo, ngulit nagpapaalala kung gaanong layo ang nilakbay niya. Pagkatapos, ay tumingin siya sa ama niyang si Tomas. Bahagyang tumanggo ang matanda, hindi para utusan siya, kundi para ipaalala na nasa kanya ang kapasyahan. Humarap si Salve sa lahat. "Hindi ko na mababago ang nangyari, at hindi ko rin hahayaang iyon ang patuloy na magdikta sa pagkatao ko. Tinanggap ko na noon pang matagal ang sakit na iyon bilang bahagi ng aking kwento, pero hindi bilang katapusan ko." Tumingin siya kay Bernarda. "Tinatanggap kita. Hindi dahil madali. Hindi dahil maliit ang ginawa mo. Pinapatawad kita dahil ayokong dalhin habang buhay ang tanikala ng gabing iyon. Pero ang kapatawaran ay hindi paglilimot. Isa itong pagpili na tapusin ang ikot ng pananakit." Biglang napahagulgol si Bernarda. Hindi na siya ang babaeng laging panalo sa salita. Isa na lamang siyang matandang babaeng sa wakas ay tinamaan ng sariling konsensya.
Sa mga sumunod na buwan, itinayo sa lupang donasyon ang unang gusali ng Fundasyon Salve Tomas. Doon natulungan ang maraming kabataang kapusapera, ngunit masipag, at mga kababaihang iniwan o inalikusta ng buhay. Si Tomas ay naging tahimik na haligi ng foundation. Si Mirel ang humawak sa pananala. Si Sister Amelie ang nagpatakbo ng community training. Si Nerissa ang namahala sa livelihood arm. Si Pabling ang naging logistics head. Sina Rufina at Berto ay kinuha ni Salve bilang full-time staff sa bagong campus, upang hindi na nila kailangang manatili sa bahay na minsang naging saksi sa pang-aapi. At si Leandro. Hindi agad bumalik sa dati ang lahat. Ngunit unti-unti, sa mahabang panahon ng tapat na gawa at hindi pilit na presensya, muling binuksan ni Salve ang pinto para sa posibilidad ng tahimik at mas matibay na pagsasama. Hindi na bilang babaeng takot maiwan, at hindi na bilang lalaking umaasang mapapatawad sa isang bulong lang, kundi bilang dalawang taong parehong dumaan sa pagkabasag at natutong magtayo muli ng mas matibay. Isang dapit hapon, habang ang bagong gusali ng foundation ay puno ng tawanan ng mga batang eskolar at ingay ng mga makinang panahi, napadpad si Salve sa bahagi ng hardin ng lumang mansyon kung saan naroon pa rin ang puno ng akasya. Tahimik siyang lumapit doon. Sumunod si Tomas at tumabi sa kanya. "Iyan ang puno," mahinang sabi ni Tomas. "Oo," sagot ni Salve. "Masakit pa rin ba?" Tumingin si Salve sa liwanag ng hapon na sumasala sa mga dahon. Hindi na tulad noon. Ngayon, kapag tinitingnan ko ito, hindi ko na nakikita ang gabing iniwan nila ako rito. Nakikita ko na ang babaeng umalis dito at hindi na bumalik bilang biktima. Napangiti si Tomas. Iyan ang gusto kong marinig. Sa di kalayuan, tanaw nila sina Mirel, Nerissa, Pabling at ilang eskolar na nagtatawanan habang nag-aayos ng mga bagong gamit para sa opening ng susunod na training batch. Dumating si Leandro dalang isang tray ng tsaa at si Bernarda naman ay nasa veranda, tahimik na nagbabasa ng listahan ng mga bagong benepisyalyo, wala ng utos, wala ng sigaw. Tila piniling guguli ng natitirang bahagi ng buhay sa pagbawi ng tahimik. At doon, sa mismong lugar kung saan minsang ay sinubukang itali ang dangal ni Salve, tuluyan niyang napatunayan na walang lubid, walang pagmamataas at walang kahihiyang ipinataw ng iba ang kayang pumatay sa isang pusong marunong magmahal sa sarili at marunong bumangon. Ang babaeng minsang itinago sa dilim dahil mahirap lang siya, ay naging ilaw ng maraming buhay. At sa wakas, natapos ang kwento niya hindi sa luha, hindi sa paghihingati, kundi sa pagbabalik ng dangal, sa pag-angat ng buong pamilya, at sa kapayapaang pinaghirapan niyang buuin para sa sarili niyang bukas.